Ayan po at nagbabalik po tayo para magbigay po tayo ng reaksyon dito po sa nangyaring hearing sa Senado. Ano po? At kung atin pong matatandaan, noon pong nung isang linggo, nung nakaraang linggo, ay inilampaso po ng depensa yung pong isinabmit ng prosecution ng kanilang mga testigo na si Kalilong. Ano po? Inilampaso po ng depensa. Sino naglampaso? Itong si Attorney Narabasa, yun pong bata, no? At ngayon naman, at kahapon lang po ay napanood natin lahat at talaga pong wala akong pinalampas. Ultimong kalit-litang bagay talagang tinutukan ko. Kung nang isang linggo ay nilampaso ng depensa or abogado ni BP Sara yung testigo na ipresenta ng prosecution, ngayon naman po kahapon, Attorney Lotok, ito attorney abogado po ito. Hindi lamang po inilampaso, inginudngud pa ang pagmumukha sa simento. Ayan po yan, ayan po ang totoo. Oh, grabe. Ang titindi nitong kwan. Samantalang nung nakaraang linggo, di ba, nabitin nyo dahil tumayo na yun si Attorney Binluan. Yung ngayon, nag-cross-examine dito kay Lutok na ito. Abogado sa abogado, pero nailampaso ng depensa itong si witness Lutok na ito. Abogado yan. At walang ginawa kundi mag-objeksyon yung siligutan na kitang-kita yung pagiging mayabang nitong abogadong ito. Akala mo tali-talino. Makikita nyo agad yung kayabangan yan di ba? Pero baka hindi nyo alam nung isang linggo lang. Kaya ito ang hilig-hilig talaga nitong mga congressman na ito ang magpresenta ng mga tanim ebidensya at tanim witness. Ang nangyari doon kay Kalilong nung isang linggo, talaga namang hindi nakuha noong kindat ng abogado ng prosecution na si Ligutan na mayabang. Kasi unang-una, baka hindi niyo po napansin, kinikindatan pa niya yung witness, yung si Kalilong, Ito po, imagine mo, talagang ang kwan po talaga nitong mga kwan ito, ang hilig-hilig magkwan itong mga ito. Ang hilig magtanim ng ebidensya itong witness ng mga animal na ito. Ito, tingnan ninyo, pansinin ninyo, talaga kinindatan pa ng abogado mayabang na si Ligutan, Ito, panoorin nyo, yan, Yan, Ulitin natin. Yan, Yo, kinindatan, Ulitin natin. Ay. Sige lang, Yan, kinindatan nyo. Yan, Isa pa. Yan, yan. Kita nyo? Kaya itong mga congressman na ito, ang hilig talaga magtanim witness. Pero tingnan mo naman, inilampaso lang. Ngayon naman, kahapon naman, yung hearing kahapon, ay inginudngud na. Samantalang abogado pa yun, si Lutok na yun, na yung tumayo bilang sa stand witness. Inginudngud na talaga mukha, grabe. So talagang dito nagpapakita na talagang wala na, kaigit na. Kung ako dito sa mga congressman, nandoon din si Garen, na si Ding Baxia, yung mga maraming pinatay na mga bata sa kanyang Ding Baxia, Baksen, na si Garen. Yan yung mga sip-sip kay Marcos.
Nandoon din si Chua na Chihuahua. Nandoon din si Abante tango din si Abante. Akala niya napakatalino si Ligutan, yung abogado nila na yan, ang prosecution, yung private prosecutor na yan, na si Ligutan. Ganyan-ganyan si Abante. Ngayon, ano nangyari? Inilampaso lang nitong si Atty. Binloa na sa defense team ni BP Sara. Yan. So, sino pa? Sino pa yung mga ngayong araw na ito, panoorin natin ngayong araw na ito kung sino yung ilalampaso na naman or ingungod-god na naman sa simento. Kasi mga tarantado talaga kayo. Wala kayong ginawa kundi ang pag-initan yung 125 million na winaldas ko noon Sara Duterte sa confidential fund. Pero ang hindi nyo nakikita ng mga bubo kayo, ng mga congressman kayo, at saka mga senador kayo, hindi nyo nakikita yung ginagastos nyo dyan, nilalamon ninyo dyan sa Senado, na ginagastos nyo 70 million araw-araw bawat hearing. Tama po yung narinig nyo, 70 or 70 million, hindi thousand. 70 million ang gastos araw-araw nitong mga ungas na mga politikong ito na walang ginawa, kundi ang magpapugi na wala namang pugi sa kanila. Puro naman mga mukhang aswang to mga animal na ito. So, yun po yung dito Yun po yung napupuna ko dito. Tama ba yun na kikindat-kindatan mo yung witness? Ulitin natin para wala kayong masabi sa akin. No? Grabe, may pakindat-kindat pang nalalaman. Yan yan na. Yan. Kumindat. Kinandatan pa yung witness niya. See? Talagang mga tarantado talaga ito mga ito. Wala talagang matino dito sa mga ito. Nag-aaksaya lang ng pira ng kabanang bayan itong mga. Ay kung yan ba naman, yung 70 million na ginagastos ninyo araw-araw sa hearing na yan, kung yan ay ipinamudmud ninyo dito sa ating mga mahihirap na kababayan, napakagaan sana para dito sa ating mga mahihirap. Diba? 70 million hindi po basta ganun lang yun. Napakarami na pong mapapakain natin mga kababayan na ngayon po ay parami ng parami yung mga kababayan nating walang masaing. So bakit ba hindi natin pwedeng isipin na yung mga winawaldas ninyong mga pira dyan sa paghiring-hiring na wala mang kakwenta-kwenta, bakit di nyo lang ibigay din sa ating mga kababayan? Isa pa, tingnan nyo, wala pang nakukulong na mga congressman na mga nagnakaw ng pira ng bayan na diniliberan ng mga mali-malita. Kasama na dyan itong si Erwin Tulfo. Aywan ko kung saan kumukuha ng kung saan kumukuha ng kapal ng mukha itong magkapatid na Tulfo Sa totoo lang. Bakit? Mayroon po tayong basihan dito. Ito, hindi po kanto Ito Sige. Para makan po ninyo. Margot Gonzales, magbabalisya. Pinasubpina ng Sanligan Bayan, 3rd Division ang mga dokumentong hawak ng testigong si Engineer Gerard Longoria, Programming Chief ng Planning Division ng DPWH Central Office, kaugnay ng mga proyektong hiniling umano ng mga mambatas na mapondohan noong taong 2024 at taong 2025. Isa sa mga nabanggit ng DPWH official na may project request umano ay si Senator Raffy Tulfo. Si Margot Gonzales, magbabalik. Okay. Tingnan nyo. Raffy Tulfo.
Erwin Tulfo, Moon Tulfo, dinilibira ng malita. See? Saan kayo humuhugot ng kapal ng pagmumukha ninyo? Kung tutuusin mga kababayan, kung ito lang mga kababayan natin ay manindigan lang, nahulihin kayong mga magnanakaw at ilublob sa baha. Nako, panoorin nyo ito. Nandyan sa Metro Manila ito. Panoorin nyo. Para matauhan kayo. Ano? Ito ang mga nangyayari. Sinasabi ko, iihi lang yung ipis, baha na. Ayan na. Ayan. Sa EDSA po yan, sa EDSA. Oh, nakita nyo na. Ha? Yan po yung sinasabi ko, kaya ganun na lang po ang galit ko minsan dito. Dahil nakakagalit po talaga. Imagine mo dyan yan, sa EDSA po yan. Nasaan yung bilyon-bilyon na budget dyan? Ay kung itong anak ni Rapi Tulfo na may allocable na 2 billion. Saan nila dinala yung 2 billion na yan? Bakit hanggang ngayon mayroong baha dyan sa Manila? Dyan sa EDSA? Okay lang magkabaha siguro sa mga parting tondo. Pero dito sa EDSA, magkakabaha. Never po nagkabaha yan dyan eh. Sa EDSA na yan. Kung nagkakabaha man po yan dati way back 1995, dyan po sa may Buendia, sa may Vito Cruz na yan, dyan pong nagbabaha. Pero sa EDSA, never pong nagbaha yan. Ngayon na lang po yan. Oh. Kita nyo, yung sakripisyo ng mga tao na tumatawid dyan sa baha na yan. Kaya ang pinakamaganda sana rito, dito sa mga magnanakaw ito, pag nahuli sana natin, yan ang ilublob natin sa baha para matauhan itong mga magnanakaw na ito. Oh. Ngayon, wala pa silang ginawa kundi mag-hearing na puro naman house yaw yung hearing na yan. Kitang-kita na po maging ordinaryong tao. Maging yung witness nila, abogado mismo na yan, pero nagawang ilampaso nung abogado ni BP Sara. Tingnan nyo. Kaya nga po, pagka hindi makatotohanan at gawa-gawang kaso yan, sasablay at sasablay. Mismo itong mga senador judge, nagsabi na sablay-sablay. O, senador judge na yan. Diba? Diyan pa lang dapat i-dismiss na yan eh. Wala na, hindi na dapat ituloy yan. Dalawang witness na. Yung isinalang dyan ay nilampas at nginudnud pa ng defense team. O, di ba? Nasaan na ang panpo ninyo dyan? Nasaan pa ang mukha ninyo? Nandyan yung mga congressman na mga malitagang. Itong si Abante na lang na ito. Diniliberan din ng malitang hayop na pare na yan, ay ng pastor na yan. Di ko maintindihan kung bakit dapat yan, dyan sa ano bang pinapastoran yan. Baka pastor ng kambing yung Abante na yan eh. Umalis na po kayo dyan, isumpa nyo na yan. O di palayasin nyo yan dyan sa mga simbahan ninyo. Demonyo po yung pastor ninyo na yan. Kaya walang panyan. Maniwala kayo sa akin, mga panyan. Mga tarantado lahat yan. Magnanakaw pa. O, kita nyo nun. Kahit pa panyan, kahit pa hindi nag-aral, yung mga nakapanood kahapon ng hearing, wala na. O, talagang pa na. O,
Aywan ko, ito ang inaantay ko, pero ito si Attorney Sheila Season kung sino yung i-cross examine yan Aywan ko lang. Ay kung dito lang sa mga una-unang bata, itong sino to, si Narbasa, at saka itong si Binluan ngayon, mga bata yan. Ay putra, parang mga demonyo ang parang mga demonyo ang mga pag nagsasalita. Ha? O ano pa kaya itong si Attorney Sheila Season na ito? Ay kung si Luistro hindi umabra nagkaigit-igit si Luistro. Si Luistro, sabi nga ni Attorney Topacio, sa biglang tingin, pag hindi ka abogado, matalino daw tingnan itong si Luistro. Pero kung abogado ka, yan daw yung pinakabubong abogado. May totoo naman Saka yung pagmumukha lang yan, nako, Mario Josep, talagang masasabi mo yung pagmumukhang yan ay talaga namang kwan. Ay, nako, lahat naman yan may malita. Baka hindi nyo alam itong si Luistro na yan. Yung mga nakikita nyo po sa kalsada na sa gitna ng kalsada, yung mga hili-hiliran na pagka naiilawan nagre-reflect, ay putang ang laki ng kinulimbat ni Luistro dyan. Hindi ko lang nalimutan ko na tawag doon, yung mga nagre-reflect dyan sa gitna ng kalsada na yan. Milyon ang nakulimbat niya ni Luistro dyan. Lahat naman yan sila. Wala namang hindi magdanakaw dyan sa kanila Kung mayroon man, naku po, bilang na bilang yung mga hindi magdanakaw dyan. Pero the rest, lahat yan magnanakaw na. Maging dito sa Senado, sino ba ang hindi magnanakaw dyan? Sabi ko nga, kung mayroon man mga isa o kalahati na lang. Pero the rest, lahat yan magnanakaw, lahat yan. Kaya, hindi ko nga maintindihan ito. Ito si Chis Escudero. Di ko maintindihan kung bakit nandiyan pa yung magkano yung magkano yung kinulimbat din yan. Wala akong agenda. Hindi ko makita rito. Sa kabilang cellphone ko. Tapos siya ngayon ang presiding officer. Sa bagay, sa takbo ng hearing, okay naman. Okay naman to si Chis Escudero kahit na magnanakaw yan. Kaya nga lumipat yan dyan para maisalba na hindi siya mapreso. No? Kasi kung mapreso yan, manlalalaki lang asawa niyan. Kaya, gumawa ng paraan yan para, kung hindi ako nagkakamali, nasa 500 million ba yung pinag-uusapan dyan? Wala pa. I-erase po yung sinabi ko dahil hindi ko nga sigurado. Pero something to that effect na ganun. Kaya lumipat Ganon din ito si Joel Villanueva na isa rin magnanakaw yan. Kaya umiwas yan sila, kaya nga pumunta sila dyan para malibre sila sa kaso. Noong sinabi ni Remulla na luto na yung kaso nitong si Joel Villanueva, lumipat na. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, ayaw rin niya makulong dahil manlalalaki rin yung babae niyan. May babae rin po yan. Recorded po yan, nandyan po yan sa video. May babae din. No? At di lalo na ito sa Chis Escudero, ay pagka ito ay nakulong, sigurado manlalaki na rin yung asawa niyan. Doble-doble ang kanyan. Doble-doble ang sakit ng ulo niyan. Kaya wala talaga. Wala talaga tayong maaasahan sa gobyernong ito. Lahat na yata itong mga ito bangag na. Anyway, hanggang dito lamang po at yun lamang po yung aking obserbasyon dito sa
impeachment hearing kahapon, yun lang po ang obserbasyon ko na hindi lamang inilampaso ng defense team, kundi inunod-ngud pa mismo sa simento yung witness ng prosecution. Maraming salamat po at sige lang, ituloy nyo pa yung kahihiyan ninyo. At kahit na lagpak ngayon, sige lang. Total ang kakapal naman ng pagmumukha ninyo. Gumagastos kayo ng 70 million, samantalang napakarami nating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay. Maraming salamat po.